Napakasakit, hindi lustay. Tuloy ng impeachment mo. Napakasakit, hindi lustay. Paano na ang 2028? Ang mga DDS nag-iyakan na. Kay Sara nila tuluyan ng maimbis. Wala ng 2028, paano na sila? Mga bayad na trolls, mga vlogger, paano na? Napakasakit, hindi lustay. Sinapit ng iyong buhay. Napakasakit, hindi lustay. Ang mga DDS nag-iyakan na. Nag-iyakan na mga DDS. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Napakasakit. Umiiyak yung mga DDS ngayong araw. Oh my God. Umiiyak sila kasi ayaw nila ng pananagutan. Ayaw ng DDS ng pananagutan. Umiiyak sila. Imagine mo yan, Pilipino ka. Gusto mo ng magandang bansa, maayos na bansa, pero ayaw mo sa pananagutan. Kasi ang isasalang, ang iyong idol. Diba? So, ngayon, sinong kawawa lang din naman? Sino niloloko nyo? Sarili nyo. Diba? Si Sara, bilyonarya na yan. Ikaw na Pilipino ka, isipin mo ang kinabukasan ng bansa mo. Oh. Wala na yung pakialam sa'yo si Sara sa pinaglalaban mo dyan. Kahit magbigti-bigti, kaya wala yung paki. No? Wala paki yan. Kaya, 55 out of 55, nagkaisa po ang sa Committee of Justice, House Committee of Justice, nabutuhan nga itong impeachment ni Sara. So, tuloy na tayo sa Senate. So, sino ang may hawak ng bit? Tayong Pilipino ang may hawak ng bit. Alam nyo bakit? Kasi alam nyo sila, alam nila ng Pilipino po, ang taong bayan ay nakatingin sa kanila. Lalong-lalo na sa impeachment case ni Sara. Kasi noong nakaraang taon pa yan, inaabangan ng mamamayang Pilipino. So, ang pananakot nila na pasimple, nagagamitin nila yung INC, Kati Buni. Kati Buni, ha? Si Kati Buni, alam nyo nung nakaraan, meron siyang video na sinabi niya, kung sino ang mag-yes sa impeachment ni Sara, ma-blacklisted. Kasama yung masalin lahi nyo, kaapu-apuhan nyo, i-blacklisted ng INC. So ano nangyari ngayon? Wala effect. Alam nyo bakit? Kasi alam nila na ang taong bayan ang kalaban nila dito at hindi lang INC. Tandaan nyo, hindi lang INC ang botante sa Pilipinas. Mas marami ang taong bayan na gusto ang katotohanan, gustong malaman ang katotohanan. Ganun lang. Gusto naming mga taong bayan ng pananagutan ng kahit sino mang politiko. Ganon kasimple. Kaya alam na alam ng mga nasa posisyon dyan na ang taong bayan ay nakatingin sa kanila. Kaya 55 out of 55. Palakpakan natin ang House Committee of Justice. Palakpakan natin ang mga Pilipino na patuloy na lumalaban para sa bansa natin, nagmamalasakit at nagmamahal sa bansa natin. Palakpakan natin yung mga Pilipino na iniisip ang future ng Pilipinas at hindi panatiko sa isang politiko. Kung ikaw ay hindi isang panatiko sa isang politiko, congratulations! Tandaan natin ulit lang na ang mga politiko ay politiko yan, mananatiling politiko. So kung magiging panatiko tayo, tayo lang din ang kawawa sa huli. Kaya dapat magising tayo sa katotohanan na pagdating sa pananagutan ng isang politiko, huwag po nating harangan. Kasi po, ito ang pananagutan na ito po
ang makakatulong sa ating mga Pilipino para hindi na pamarisan ang mga hinayupak ng mga abusador ng mga politisyan. Kasi as long as sumusuporta tayo sa kanilang ginagawa, no, nakakatiwalian at ayaw natin ng pananagutan, naku, tuwang-tuwa ang mga yan. Kaya mabuhay po ang mga hindi panatikong Pilipino. Mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang bansang Pilipinas.